pa po sila roon ng higit na maganda. From the best, they will also choose the best of among the best. Amen? So, ganoon din po tayo sa ating buhay Kristyano, mga kapatid. Sabi nga po, yung first fruit was anything that was produced. Yung po, anumang bagay na na-produce, sabi po doon, for the purpose of living. Anumang bagay na ating na-produce sa paghahangad o para sa ating kabubuhay. Amen? So, sabi kanina, noong unang panahon, magtatanim, they produce crops, livestock, mag-aalaga na hayop, at ipapasapan natin, yung ating pinoproduce na pamagitan natin lakas ay pong sweldo natin, at pong pera. So, yun po yung sa natin, yun po ating pagtutunan, ating first fruit. Amen? God wanted, sabi ka kanina, the Israelites were commanded to give their first fruit. God wanted their first fruit, mga kapatid. Not only their first fruit, sabi nga but the best of their first fruit. Amen? Ito ang ating text. Pangya't po dala, ha? Amen. Basahin po natin sabay-sabay. Pwede po ba? Sabi po sa James, don't be deceived, my brothers and sisters. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. He chose to give us birth through the word of truth, that we might be a kind of first fruit of all He created. So, binanggitan po doon, yung pong mismong Diyos natin ang pumili sa atin. Tayo po, mga kapatid, pinili tayo ng Diyos para maging kanyang first fruit among all His creation. Doon sa kanyang lahat ng kanyang nilikha, tayo po ay pinili ng Diyos bilang kanyang first fruit. Pamagitan ng ano? Pamagitan po ng pagbigay sa atin ng pagsilang sa pamagitan ng kanyang salita ng katotohanan. Amen? So ano po yan? Nung tayo po tumagot sa Panginoon, tayo po silang ng muli. Doon po tayo tawag na born again, di ba? Pamagitan po ng word of truth, tayo po silang ng muli. Ano po ba yung word of truth na namin dyan? Sabi po dyan, sabi ng 2 Corinthians 5:17, na sino mang na kay Kristo, siya ay bagong tao na. Wala na yung dati, siya ay bago na. Amen? So, sabi tayo bago na, sinilang tayo muli from our old life, sabi from darkness, napunta tayo sa light. Binago tayo doon, dito sa ating madilim natin buhay, tayo sinilang ng muli, at napunta tayo sa kaliwanagan. May ba mga kapatid? So, sabi nga, God chose us to be His first fruit of all He created. Yung doon, sabi, He has presented us as His best. God presented us as His best. And God also wants our best. Kung tayo ay pinili tayo ng Diyos bilang kanyang pinakamainam, ninanais nila ng Diyos yung pinakamainam natin na ibigay natin sa Kanya. Amen? Kung o tagay. Tama ba yung pinili tayo ng Diyos para tayo kayong the best. So, natin ba ng Diyos, ibigay natin yung ating the best para sa Kanya. Amen? Sabi nga yan, we are the first fruit of God. Sabi sa atin kanina, di ba? We are the first fruit of God. Sabi yan, we are born of His Word. Amen? Sinilang tayo sa pamagitan ng salita. Di ba? Nung tayo tumanggap sa Panginoon Sus, nung tayo matanggapin natin bilang Panginoon, tayo sa ating buhay, tayo po ay pinanak ng muli. Di ba? Sabi sa Romans 10:9, sabi, kung ipahayag mo yung mga kasalanan, di ba? Ikay panatawarin. Ganun din naman sa 1 John 1:9, ganun din, di ba? Kung ipahayag mo salita, sa itapat at patatawarin ka sa kanyang mga kasalanan. Dahil sabi niya, we are born of His Word, we are set apart as His best. Dinukod, pinili niya tayo. Among all His creation, tayo pinili ng Diyos to be His best. Amen? Nakasunod po ba tayo? We have been presented to the world as God's best. Diba? Pinili tayo ng Diyos at tayo ilagay sa mundo bilang kanyang pinakamainam. Hindi mas pag-inam, pinakamainam ka, pinili ka ng Diyos bilang kanyang pinakamainam. Amen? Kung naniniwala ka na pinili ka ng Diyos na kanyang pinakamainam, sabi mo sa katabi mo. Amen? Sabi nga, fruit makes fruit. Saan ba nang galing bunga? Of course, sa bunga rin. Kadalasan sa bunga, di ba dahil sa mga puno na tinatayo ng sanga lang, di ba? Pero yung mga bunga kadalasan, sa bunga ng galing sa buto, itinatayo na muli para magkaroon ng muling bunga. And so, fruits comes from fruit. So, produce fruit. Yun ang ating dito na kapatid. Sabi nga, to grow the best trees, you must use the best seed. Para magkaroon ka ng mabuting puno, dapat gamitin mo yung mabuting binhi, mabuting buto.
Amen? Amen ito mga kapatid? So, balikan natin kanina. Sabi yan, don't be deceived by brothers and sisters. So, yung sabi dito yung ating first fruit. Sabi nga ating the best. Kasi kadalasan mga kapatid, inaakala natin yung ating mga kinita, yung ating pera, yung ating bahay, yung ating mga ari-arian possession, ay sa pamagitan sa sarili nating kakayanan. Hindi natin nakakalimutan natin, sabi nga doon, 17, every good and perfect gift is from above, coming from the Father. Okay? Di ba? So, kaya tayo nahihirapan, mga kapatid, na yung first fruit natin ibigay natin. Kasi nga, inaangkin natin na tayo ang pinanggalingan noon. Hindi natin inaangkin na pinagmulan na yun ay yung ating amang sa langit. Amen? Kaya nahihirapan tayo ibigay yun. Yung ating first fruit. Kasi namin natin ay lagi ako nag-overtime, lagi akong kahit linggo, mapasok ako, kaya marami akong pera. Kaya napagpunta akong magandang sakyan, kaya may bayang mga sa Pilipinas. Yes, it is true, your sweat and blood. But who give you the ability to earn money? Sino nagbigay sa'yo ng lakas, sino nagbigay sa'yo ng kakayan? Di ba yung Diyos din naman? Totoo, ikaw nagtatrabaho. Ikaw ang nagpapakahirap, tumutulong pa ako sa dugo ko para kumita lamang. Yung araw, ginagawa mong gabi. Yung gabi, ginagawa mong araw para kumita. Pero yung ability, yung kakayanan mo na magkumita ng pera, ay nagmula rin sa Diyos. Baka magkatabi, pinawa sa pera dito. Kasi nga sabi ko, this is a first Sunday of the first month of the year. So I want to teach yung kung paano natin, yung first fruit, para, alam na, tanong ko lang, kung mga nakalaban ng pag-aralan niya ito, first fruit, pero ngayon lang nila, hindi, alata? Walang kwento. Kasi dapat natin alam yung first fruit, mga kapatid, isang po ito napakahalaga po ito sa buhay Kristiyano. Amen? Napakalaga po malaman natin kung ano po ba yung first fruit. Hindi lang po tayo pitas ng bunga, dapat alam natin saan nagagaling bunga. At kung anong gagawin natin doon sa bunga na pilitas natin. Amen? Amen po ba? Nakaintindihan po tayo doon. Amen? So, dapat malaman din mga kapatid, na although tayo nagsisikap, tayo nagpapakita, sabi nga ni James, si James po sa Bible po sa Santiago sa Tagalog, kung tayong paninlang. Diba? My brothers and sisters, lahat ng bagay, lahat ng magandang bagay ay nagmula sa taas, coming down from the Father of the heavenly gifts. Diba? Nagmula lang sa langit. Wala po tayong pag-aari dyan. Amen? Lahat po yan galing sa langit. So, tapos tayo. Number 2, sabi niyan, we must present God our first fruit. Amen? Diyan po kadalasan, ang minimum natin din, diyan po nagkakaroon ng problema sa pagdating sa salitang we must present our first fruit to God. Amen? Kadalasan, gusto natin, ani lang ng ani. Amen? Ani lang tayo ani, pero nakakalimutan natin magtanim para susunod pa naman, meron tayo anihin. Amen? Di ba sabi niya, paano kung itatanim pati yung buto kinakain mo? Yung buto kung pantanim yun. Amen? Di ba? So, para may itanim na muli, para may anihin ka ulit, dapat yung buto, itanim mo, para itanim mo. Amen? Huwag po natin kainin yung buto. Amen? Dahil sabi niyan, we must present God our first fruit, I mean. Diba? Sabi nga niyan, ano ba ating first fruit? Yung ating time, yung ating money, yung ating resources, of course, yung pag-ibig natin. Diba? Pag-ibig nga sa Diyos. First fruit, kabilang yung first fruit. Yung ating pera, yung ating una, yung time muna natin. Binibigay ba sa Lord yung ating the best? O sabi natin, sige, mag-charge lang ako pag may time, charge din ako. Diba? Charge din pag may time. Diba? Pero pagka may sale yata sa Aeon ngayon, dahil papansin mo season, sa Aeon muna dahil maraming sale. Amen? Mga kapatid, dapat, itong taon na ito, dapat, umpisa ng taon, dapat malaman natin kung ano dapat ibigay at iukol ng ating the best. Ang the best ng ating time, dapat malaman natin kayo dapat ibigay. Of course, God always wants our fellowship now. He wants us to be in His house every Sunday. Amen? Yung gusto na yung Diyos. Pero hindi tayo pinukumandan Diyos. Sige, kaya ka tayo may privilege. Sabi niyo, sige, paglinggo niya tayo ha. Tayo pa rin dito. Gusto na yung Diyos, lagi tayo sa bahay niya, sa tahanan niya. Pero tayo nag-desisyon kung pupunta tayo sa church, di ba? Kung gusto natin mga fellowship every Sunday. Amen? We must give God
the best of our time. The first fruit, the best of the first fruit of our time, we must give God. Kaya nga, nalibras niya ako dahil kayo, pinili niyo bigay sa Lord yung the best of the first fruit of your time sa lingkong to dahil nandito kayo. Amen? God will bless you more. I declare, God will bless you more, mga kapatid. Pinili niya, ibigay niya yung oras sa Kanya sa araw na to. Amen? Manny. Si Manny ito, kadalasan. So, hindi po si Manny na asawa ni Joseph ito. Si Manny po yan. Yung po ito kadalasan na ako. Hindi rin po si Manny na yung pag dumaki sa pinto yung tatago. Isipin sa pinto tatago na tayo. Hindi rin po yun. Amen? Ito po si Manny na, yun, si Manny. Diba? Ito po si Manny na kadalasan problema natin. Kadalasan problema ko rin po yan. Pagiging problema rin po yan. Lahat po tayo nagkaroon ng problema po natin dyan. Amen? Di ba na talagang pinagpala ng lubos-lubos ni Lord na talagang abundantly. Amen? Pero tayo, hindi tayo, minsan nagkaroon tayo problema yan dahil hindi tayo man Lord, ha? Nakaroon tayo problema yan para malaman natin kung kanino tayo lalapit pag wala tayo yan. Para maalala natin na si Lord, kailangan natin ang Panginoon, kaya minsan kinukulang tayo ng financial. Hindi po dahil hindi tayo mahal ni Lord, kaya hindi tayo nawawala tayong pera. Huwag po natin isipin yun. Gusto lang ni Lord na maisip natin na kailangan natin siya. Kaya minsan, nawawala tayo ng pera. Amen? Pag wala tayong pera, ang ginagawa natin? Ha? Mangutang, di ba? O, alam mo sa mangutang, di ba? Kaya lang dapat dalhin natin, pag-pray mo tayo kay Lord. Lord, ituro mo sino utang ko. Diba? Kasi kung basta pasok na, basta utang ka, di ba? Walang privilege si Lord, di ba? Mapaya ka. Kailangan pag-pray muna. Para si Lord ang magagay sa'yo, uy, doon, saan ba? Yan. Diba? Sino ba dito? May bulong niya. Mamaya na. Amen? Of course, yung ating resources. Pag sabi resources, hindi lamang po yan yung, kabilang po yan yung ating pera. So, resources, lahat po ng pinanggagalingan ng ating kabuhayan. Amen? Sama din po yung ating lakas. Resources yan. Nagay strength natin. Nagamit po natin yan. Dapat always give God the best of our resources. Amen? Yung love. Yung ating best. Di ba? Kung yung mga mahal nga natin, di ba? Nung niligaw natin, sabihin, mahal na mahal natin. Lalo kung siba, ito, dalawa kasi kami, apat ang ngayon. So, sampi lang kami. Di ba kami yung lalaki, naturally kami nanliligaw, di ba? Pag may ginugusto ang babae, talaga sasabi, mahal na mahal namin yan. Sabi niya, ikaw ang pang-limang first love ko. Diba? Ayun, di ba? Diba? Lahat ng pang-ibibigay, yung pinakadabis na yung kanyang para lamang maramdaman ng babae, yung kanyang pag-ibig, nadabis yung kanyang hangarin. Amen? So, how much more our God? Diba? Mas gusto ng Diyos natin, ibigay natin yung ating the best na pag-ibig sa Kanya. Kasi pag nabigay natin sa Lord yung the best na pag-ibig natin sa Kanya, wala akong problema yung tatlong nauna. Pag mahal natin ang Diyos, wala akong problema na ibigay natin sa Kanya yung ating time, wala akong problema na ibigay natin sa Kanya yung ating money, wala akong problema na ibigay natin sa Kanya yung ating resources. Kasi we give our best love for Him. Amen? Yun lang po ang pinakanya. Dapat maramdaman natin yung totoong pag-ibig sa Diyos para wala tayong maging burden, walang struggle sa pagbibigay sa Kanya. Ngayon po ba mga kapatid? Amen. Sabihin niyo lang po kung gusto niya tuligin ako gusto ng turo ko, ha? Kaya, pwede minta. Sabi niya yung ating first quote, ilagyan po siya ng yung I. Yung I po stand for first. Yung I po yan. Sabi niya yung ating first quote, dapat identified siya. Amen? Our first quote identified our priorities. Pinagpakita po ng ating first quote kung ano po yung ating inuuna. Kung ano po yung mahalaga sa atin. Amen? Of course, pag yung ating first quote, binibigay natin sa Lord, it identified that we love God. That we give God our first quote. Of course, we must give it with faithfulness. Ibibigay po natin ito ng may katapatan. Amen po doon? Ha? We give God our first quote out of faithfulness. Hindi po yung dahil narinig nyo sa akin ngayon, ay, tinuro to sa amin na dapat bigyan first quote, tapos magbibigyan kayo. Dapat ibigay nyo to out of faithfulness. Hindi po dahil na inutos lamang sa inyo, kundi magmula sa puso niyo. Siyempre, nakaka-bless pag dahil sa turo ko na na-tax kayo, tapos ginawa nyo. Of course, amen, di ba? Pero, it is coming from your heart. It is
out of your faithfulness, hindi out dahil naman sinabi, inutos ko sa inyo. Mas makon po na, mas sige po, hindi maganda kung gagawin niyo lamang dahil inuutos. Mas pinakamaganda po dahil tulak ng pag-ibig sa Diyos. Tulak po ng inyong katapatan sa Diyos kung gagawin niyo. Sabi, gusto ko lang po maliwanag, yung sabi po doon sa araw, it's rooted in God's Word. So para lang po malaman natin, ito po inuutos, talaga nasa salita po ito ng Diyos. Hindi po ito ginawa, hindi po lang sinunod dyan, hindi po ginawa lamang. Na meron po tayong basihan dyan, na talagang yung tuliyan po inuutos ng Diyos. Amen? Then yung you, unblemished. Pag sinabi po unblemished, dapat walang kapintasan. In the best na nga, di ba? Pag sinabing the best, pinakamainam, pinakamaganda, pinakamahusay. Wala, diba, kahit sa, kung nabasa sa Leviticus, di ba? Pag yung mga handog, ayaw niyawin yung may kapintasan, yung mga hayop na niyandog sa kanya. Then, letter I, it's individual. It is according to individual ability sa kapatid. Na dapat, bawat isa na may kakayanan na kumita o mag-produce ng kanyang livelihood, ng kanyang kabubuhay, dapat magbibigay ng first fruits. Isa-isa po mga kapatid, individual po. Pero if you are the house of the family, you can give it representing your family. Amen? Kasi sabi po kasi, ginagawa po namin dyan, every Sunday, pagligayan po yan, lutulo po ng first Sunday, sa second Sunday po, doon po, may mga sobre nakalagay po doon. First fruit, halimbawa, ano pa po yung sa liway? Cristobal. You are like Cristobal and family, o Cristobal family na lang, representing the whole family of Sister Liway. Yung first fruit ay nakalagay sobre, first fruit, plus Cristobal family, ilalagay na po doon sa offering. Then, meron po nga doon, the next succeeding day, which is Monday, of course, diba? The pastor will pray for that first fruit. For every family is treated in that way. Pag-pray po ng pastor yun, habang i-offer niya po sa Lord. Amen? So, it is true. Dapat totoong binigay natin. Sabi nga, hindi yung begrudgingly. Pag sabi yung begrudgingly, yung samaan ng loob, binigay mo pero masama ang loob mo. Dapat, pag binigay mo, dapat totoong bigay mo galing sa puso mo. Amen? Walang sama na loob na ilalagay mo yung sobre mo ng first mo, pero nakangiri ang puso mo. Umiiyak, nadurugo ang puso. Diba? May say pa naman namin sa ayaw. Amen? Pag binigay mo, dapat totoong binigay mo. Wala na pong ba yun? Ay, nagbigay ako doon sa kami. Nung pa namin siya, tinulong first food, nagbigay ako doon eh. Hindi po yung totoong pagbigay. Pag binigay mo, yun na lang. Wala na. Kwento. Diba? Meron nga, puro kwento na nga lang eh. Kaya wala ng kwenta. Diba? Yan ba mga kapatid? So dapat, pagbigay natin, totoong binigay natin. Give it with honest intention. Yan? Totoong binigay, hindi, sabihin pa, kung nga, binigay ko ito, 3 lapad yun. Sabihin pa, amount. So nawala yung sincerity na bibigay natin. So, give it with sincerity and with honest intention. Amen? So, dahil lang tayo mga kapatid. Our first fruit will produce fruit. Of course, yung ating first fruit, pag binigay natin yan, nagpo-produce po yan ng panibagong bunga. Of course, lalo sa church. Pag binigay sa church, nagagamit po yan ng church sa evangelism. Of course, siyempre, matutulungan yung mga pangailangan ng church. Amen? Nakakilos ng church sa mga programa, sa operator na gawin para ma-reach yung mga kaluluwa, yung mga lost souls. Amen? So, sabi nga, it must be given. Pag yung ating first fruit, dapat daw ibigay. Huwag pigilin. Amen? It must be given. It must be nurtured. Pag sabing nurtured, pag binigay natin, sabihin, ano mas Tagalog yung nurtured? Diba? Pag sabing nurtured, inaalagaan, diba? Yung iba, pinapollow up. O yung sinusuportahan. Diba? Yung ating first fruit, pag binigay po daw natin, dapat may follow-up. Continuous. Amen? Ano ba mga kapatid? Nakakuha niyo ba yung aking sinasabi? Mag-isa na lang akong sasita rito. Hindi nyo maintindihan. Pinakuha ba kayo mga kapatid? Ha? Kasi gusto ko lang ibahagi sa inyo mga kapatid yung kahalagahan ng first fruit. Amen? Sabi nga, dito sa lesson, basahin natin ha. In this lesson, you will learn the spiritual significance and blessings if you faithfully give your first fruit offering as a feast after the Lord. Yung po kasi pagbigay ng first fruit, isa po yan sa mga kapistahan ng Diyos ng Diyos. Amen?
Sabi yan, God commanded us 3 feasts for Him. In Exodus 3. Meron po tatlong kapistahan na inuutos sa Diyos sa atin. Una, sabi yan, sa verse 15, you shall keep the feast of unleavened bread. Yung tatawag Passover. Yung po Passover na yan, yun po yung pagbulita doon sa Ehipto, nung nutusan po ng Diyos yung mga Israelita na pahiran ng dugo yung hamba ng mga pintuan. Na pagdating sa salot, yung plague will pass over them. Pag nakita yung dugo sa hamba ng mga pintuan, yung salot na pinadala ng Diyos sa Ehipto ay lalampas sa kanilang tahanan. Kaya nung marami po namatay ng panahon na yun, yun po yung nagpapaalam si Moses na aalis na Israelita sa Ehipto. Ayaw payagan ng pero, di ba? So nagpadala iba't ibang salot ang Diyos at kasama po din yung salot na sabi nga, nag-utos siya, talagyan niyo ng dugo, yung hamba ng pintuan, at ang sinong may dugo ay lalampasan ng salot. Ang sa ating panahon po natin, ginunod natin yan po yung anointing of oil. Pagpasok ng tao, kung nandito po sa pastora, alam po siguro po ganyan gagawin niya. First Sunday of the year, it will be an anointing of oil. Yun po yung pinaka-tanda. Yung oil po, nayamin sa atin, yung po tanda, para yung praise, yung salot, ay mag-pass over sa atin. Amen? Yung mag-pass po sa atin sa buong taon. Amen? Sa 16, sabi yan, the feast of harvest. Ito po yung nabanggit na first fruit of your labor. Binanggit po, of your labor, di ba? Sabihin, lahat ng pinagtrabahuan mo, pinaghirapan mo. Yun po yung first fruit. Isang po nung itong kapistahan, hindi lang po tinutulong. Nagdiriwang po talaga na ito sa bilang kapistahan. At yung pangatlo po, sa 16D, the feast of ingathering at the end of the year. Yun po yung ginagawa natin ng Christmas party. Yung pagpapasalamat sa Diyos sa buong taon na pagsama niya sa atin, yun po yung ginagawa natin, ingathering at the end of the year. Amen? So may significant po yung ginagawa natin mga kapatid. Hindi, pag December, hindi lamang po tayo pa-party dahil gusto lamang tayo kumain ng marami, kumain ng masarap, magbigay ng regalo. Hindi po. In reference po yan sa utos ng Diyos sa atin. Sa Exodus 23 po, sa verse 14 hanggang 16, doon po natin makikita yan. Amen? So, yung sinasabi ko dito, hindi lang po kung saan nasalita tungkol sa first fruit, yan po ay meron po tayong biblical reference, mga kapatid. Na po natin malaman. Yan po talaga ay inutos ng Diyos sa atin. Then, sabi yan, the Lord spoke to Moses saying, sa verse 10, speak to the congregation and say to them, kayo po, kinakausap ng Lord. Sabi yan, when you come into the land which I give to you and reap its harvest, then you shall bring the first fruit of your harvest to the priest. Yung po yung sabi niya kanina. Yung first fruit niyo po, dadali niyo rito, ilagay sa offering box, doon po sa pastor, yung pastor po mag-pray na. Sabi ko, the priest shall wave it before the Lord to be accepted on your behalf. Sa ceremony po na sa Old Testament time, dahil po ginagawa na, wini-wave po ng priest sa panapin ng pastor. I-wave niya po yung masobre na yung kaloob, yung first fruit, at i-offer as offering to the Lord in your behalf. Pag-pray po ng pastor yun. Amen? Sabi po dyan, sa Proverbs 3:9, basahin natin, honor the Lord with your possessions and with the first fruit of all your increase. Diba? Honor the Lord with your possession. Magkabukod po, diba? And with the first fruit of all your increase. Lahat ng, sabi, of all your increase, lahat ng kinita mo. Yung first fruit ng kinita mo. Pero hindi mo po na sabihin, baka ma-misinterpret po ako, ay, January, kinita ko ito buong, kasi may tao sa punlapad ngayon, bibigyan mo ba lahat ito? Sabi po natin kanina, the best of the first fruit. Sabi kanina po, yung buong palay, yung buong taliman ng palay, pumukuha lang po sila ron, yung the best na binibigay nila. Hindi po yung buong talim na palay yung binibigay nila. Kung pala, yung sa inyong first fruit sa tao ito, yung pong bahagi, yung the best na bahagi, yung, alam nyo, best, nung kinita nyo, yun po yung napainiling na i-offer nyo as your first fruit offering. Amen? Hindi po yung buong, kumita ako ng buong sa pulapad, bibigay mo lang ito as my first fruit. Yung po the best. Kung pinakasok ka the Lord, bigay mo. Kung tinataps ka na Lord, bibigay sa pulapad na kita mo, yung unang kita mo. Walang masama, di ba? Pero ang pinag-usap natin ito, the best of your first fruit. Amen? Yung mga kapatid, nakasunod po ba tayo? Then, sabi niyan, sa Chronicles 31:5, sabi, as the commandment was regulated, the children of Israel brought in the abundance of the first fruit, and they brought in abundantly the tithes of everything.
Magkabukod po. Papansin niyo mga kapatid ha, dapat magiging tayo. Abundance of the first fruit. Binigay nila yung abundance, sabihin, maraming karamihan kasaganaan ng first fruit. And they brought in abundantly the tithes of everything. Magkabukod po yung first fruit at tithes, iba po yung tithes. Amen? Sabihin niyo ako, ito pinagpuro pa din sa Pastor Hamdi, puro pera mo yata binabanggit noon. No, mga kapatid, naturo lang po. At kasama niyo po ako natututo mga kapatid. Sa lahat po tayo nag-aaral dito. Lahat po tayo naging beneficiary ng ating pinag-aaralan. Amen? Iba po yung first fruit, iba din po yung tithes. Sabi po dyan, sa Chronicle pa rin, sa verse 12 naman. Then they faithfully brought in the offerings, sabi natin, the offerings, the tithes, and the delegated things. So magkakaiba po yun ha. Huwag po natin sa church kasi sabi, nagbigay na ako dyan. Iba pa yung offering na may tithes pa. Kasi nga, sa Biblia nga po, binubod din, pinagbukod eh. Actually po, kung niyo po nababasa yung Bible, sa templo po, may iba-iba po nalagyan yan. Yung pong kaloob, yung offering, yung pong ikapo, yung tithes, ay yung pong mga dedicated things. Yung pong mga dedicated things, yun po yung mga bagay na nandun mo sa church. Let's say, sa Liway, sinasandor, magbigay ng bagong piano. So, binigay, yung po dedicated things. Diligid mo yung bagay na yun para gamit sa church. Amen? Gamit po sa church, hindi gamit ng pastor. Amen? Tapos sa Nehemiah 12:44, sabi yan, some were appointed over the rooms of the stores for the offerings, the first fruits, and the tithes. Ibig sabihin po yan, may bukod na lalagyan. Talagang nagtakda yung lalagyan, may storehouse, rooms in the storehouse for the offerings, the first fruits, and the tithes. Bukod-bukod po yung lalagyan. Yan po sabi na bukod-bukod po yung lalagyan niya. Na dapat po natin maunawaan na pag may nag-exhort ng tithes and offering, sabi mo, masakit ng tenga ko dyan, may gulo niya. Kasi dapat po natin maunawaan mga kapatid yung kahalagaan niya. Amen? Amen po ba? Pag po tayo magalit, pag may nag-exhort dito na, ako yung pinatatamaan niya. Kasi alam niya. Po, dapat tumatuwa tayo kasi may nagtuturo nagpapaalala sa atin. Kasi po, biblika naman po eh. Hindi naman po pastor lamang naggawa na, nagsulat niya, nagtuturo niya. Kundi po si Biblia po. Kaya pasalamat po tayo sa ating magalit na nag-exhort. Ay, salamat. At pinapaalalahan ako. Kung hindi po natin kaya, ito natin kay Lord, nabigyan tayo ng desire. Lagi, sabi ko po nakarating ko, it always start with the desire. Lagi pa nag-uumpisa sa desire. Kung gusto magbigay ng tithes at hindi pa nakakaya, hindi mo nagagawa, pray mo. Magkaroon ka ng desire. Amen? God will touch your heart to give your tithes. Amen? So first po tayo pala. Yan. May benefits mo mga kapatid eh. Yung ating pagbibigay. Hindi naman basta bigay lang tayong bigay eh. Miniha ko yun. Diba? Diba? May benefits ng mga kapatid. Huwag tayo mangyahin sa binibigay natin. Dapat tinuturo po ito para malaman natin yung benefits ng ating pagbibigay. Sabi yan, sabi natin, sa opening, sabi sa 2 Chronicles 31:10, since the people began to bring the offerings into the house of the Lord, saan po dinala? Saan po yung house of the Lord? Sa panahon natin? Sa church. Amen? Sa church po mga kapatid, hindi po sa Ayon, hindi po sa Aeon, hindi po sa Costco. Sa church po. Amen? Sabi yan, ano nagkaroon? Ano naging benefit sila? We have enough to eat. And we have plenty left. May manatira pa. Tapos sabi yan, and what is left is this great abundance. Yung natira daw ay talagang sobrang sagana. Sabi sa Luke 6:38, sabi yan, give and shall be given to you. Di ba? Magbigay at babalik sa'yo, siksik. Umaapaw, ibabalik sa'yo. So bigay natin kay Lord. Sabi niyan, sa tithes, ano man ang benefits sa pagbigay ng tithes? Sabi niya, sa Malaya 3:10, bring all the tithes to the storehouse and try me now in this. Diba, si Lord pang mahamon sa atin, try me now in this. Diba, subukan niyo ako. Sabi niya, if I will not, pag nabinigay natin ang benefits, open the heaven. Pour out such blessings that there will be no room enough to receive it. Ibubusan pagbubuksan ng langit at ibubusan pagpapala na walang sukat paglagyan sa kasaganaan. Amen? Sabi nga,
Ano pa? Rebuke the devourer. Parang hindi daw tayo datnan ng mga salot. Pagbibigay ng, isa sa benefits ng pagbibigay ng tithes, yung hindi po tayo datnan ng mga salot. Amen? Salot na ba? Salot. Diba? Di ba yung mga vampira yan? At taga-Pilipinas? Kuya, vampira dyan. Amen, biro lang mo din. Kasama po sa pamilya natin yan. Amen? Rebuke the devourer. Kinuha ng Lord, pag bibigyan natin yung tithes, nirebuke ng Lord yung mga masamang bagay na dumating sa atin. Amen? Andun yung protection. Meaning, andun yung kanyang protection. If we follow God, if we give our tithes faithfully, God's protection will be upon us. Amen? Hallelujah. Yan. Ito na po sa first fruit. Ito po yung pinag-uusapan natin mga kapatid. Yung kanina, ito lang yung mga pahapyaw lang yan. Pero kasama po yun. First, sabi yan, pagbigyan natin first fruit. Letter A, sabi yan, your barns will be filled with plenty. Your vats will overflow with the new wine. Diba? Kasi sa Old Testament, yung vats po, ilalagyan po na alak yan. Diba? Sabi nga, mag-uumapaw sa karamihan ng bagong alak. Pero sabi yan, you will receive financial deliverance. Magkakaroon tayo yung ating lagi tayong nakapos, lagi tayong kinukulang, unti-unti. Hindi po bigla. Ewan ko kayo, Lord, gusto yung bigla eh. Di ba? Si Lord, di ba? Pero unti-unti maranasan po natin yan. Yung deliverance natin yan. Dating gano'ng kalaki utang mo, gano'ng kataas, unti-unti yan bababa. Amen? Unti-unti nababawasan. Because we receive the benefits of our giving. Amen? Ito mga kapatid. Mahal po ba ako? Magandang sa akin, ha? Ito importante mga kapatid. Sabi yan, do not delay to offer. You shall not delay to offer the first fruit of your harvest. Nasa Exodus 22:29 po yan. Gusto nyo po tingnan? Pakitignan nyo po. Para malaki na yung totoo yung sasabi ko. Pakitignan nyo po sa Exodus 22:29. Yung may mahal kong Bible. Hindi nyo po babasahin. Tignan lang po. Tignan nyo lang po. Nakita nyo na, no? Diba? Nakita na ba? Oh, may nagharap na pala. Ha? May nagharap na ba? Ano? Nakita nyo? Ano nakalagay? O sige. Kung tinatas sa Lord na basahin, pakibasa ng Satan. For the benefits of the doubt. Exodus 22:29. Huwag ninyong kalimutang maghandog ng binaan ng butil, alak na mula sa katas ng ubas at langis. Ihahandog ninyo sa akin ang inyong mga panganay na lalaki. Yun po yung panganay, yung first fruit. Sa po kasi naman, yung panganay po yung po pinatawag ng first fruit. Kaya po tayo po mga panganay, inari po tayo Diyos na tayo ang kanyang first fruit. Dahil kung silang po tayo muli, tayo po ay naging first fruit ng Lord. We are the first fruit, tayo po naging mga panganay. Amen? Sasalin po sa Tagalog kasi, lalo pag English sa binasa nyo, yung kanya pong Tagalog, pag literal nyo pong inyambing, magkaiba po magkaiba. Amen? So dapat, pag binasa natin, i-analyze natin, huwag po by word, not literally, kundi yung pong kabuuan ng statement. Amen? So, ito lang po nais kong sabihin mga kapatid. Huwag po natin delay. Huwag po natin sabihin, huwag po natin pigilin, huwag po natin itago. Kundi hayaan po natin, kaya atin pong mayahandog yan as our offering to God. Amen? Ganun po ba tayo natutuwa mga kapatid? Amen. Ganun po ba natin? Tapos na po tayo. Ito lang po mga kapatid, ang gusto kong ibahan sa inyong mensahe. Kung mga previous years you find difficulty in giving your tithes, your offering, or even your first fruit, I suggest or I encourage you mga kapatid sa bagong taon ito, i-continue natin i-decide natin mga kapatid. I-decide natin na talaga maibigay natin ating tithes. Hindi po yan para sa ating pastor. Para po yan sa patuloy sa paglago ng gawain. Itiyan sa loob. Amen? Kung di po natin bibigay ating tithes, kung ating pong pipigilin yan, ay malamang po, baka unti
Nawalan kayo ng ilaw. Hindi po amin kung saan mangyari yun. Kasi po, nagbabayad po ng ilaw. Di ba po ba? Hindi po libre ilaw yun, di ba? Also, yung tubig, hindi rin. So pag hindi tayo yung ating tax, hindi natin binibigay, inipit natin, wala tayong pabayad ng ilaw. Sekundary lang po sa pastor. Yung pastor din po, siyempre, susuporta niya, nangyayari din sa mga tax niya, sa mga offering niya. Dapat napaka-bless niya sa pagharap pastor sa vida. Wala po, di ba nakaganoon ba escape yan? Hindi, pinutol ko. Hindi, sa awan, di ba? Tingnan, nag-TV siya rito yung kanyang ginang ministry niya. Pwede ito sa President ng Pilipinas. Doon tayo mga anak niya, po siyang nasa bigay na makasama niya. Pero mas pinipili niya, yung stay na makasama kayo. So dapat, we should do our best para naman ipadama sa pastor na yung pag-ibig sa kanya. Kanyang pag-asikaro, yung pag-suporta sa kanya. Amen? Hindi man sabihin, hindi man financially, minsan, naramdaman niya, isa siya rito, o pastor na, gusto niya, bilindro kanina. Okay ka ba dyan? Hindi pa naman natin, hindi lang financially. Maraming parang pare pa doon natin yung pag-pastor natin. Sa pastores lang. Ngayon, kita. Dapat, yung taon na to, kung paano yung minahal si Pastor Nida, mas higit yung ipadama. Yung init ng pagmamahal at pag-ibig sa niya. Your first fruit of the best of your first fruit of your love, dapat ipadama nyo kay Pastor Nida. Amen? Sa ganun, talaga masabi nyo, na you really love God sa kanyang ginagamit na tao. Thank you, and God bless mga kapatid.